Ano ang iginuguhit ng ating Xiaoxi? At mukhang seryosong-seryoso ka. Gusto ko kasing iguhit tayong tatlo sa pinakamasayang tagpo. Iguguhit ko to sa papel para sa ganoong paraan ay hindi na tayo kailanman maghihiwalay. Papa, gising po, Papa. Kagising. Papa, gising po, Papa. Mama, gising po. Papa. Mama. Papa. Papa. Mama, gising po. Hindi. Huwag niyo po silang kuhanin, please. Nangako tayong hindi maghihiwalay. Bata, wala na sila. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan? At sigurado akong gusto rin nilang maging maayos ang buhay mo. Pero mula ngayon, isa na akong ulila. Mahaba pa ang tatahakin mong landas. Kung gusto mo, sasamahan kita sa paglakad. Ako ang pinakapinagkakatiwalaang estudyante ng iyong ama. Sa susunod, maaari mo na akong tawaging uncle. Opo. Sige. Maayos ang planong ito? Ituloy niyo lang. Sige, Hulaan mo kung sino ako. siyempre. Ang paborito at malambing kong Xiaoxi. Sa loob ng 8 taon, ang uncle ay naging parang liwanag na nagbigay buhay sa aking mapag-isang mundo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang liwanag na ito sa aking puso ay naging isang pag-ibig na maingat, pero lalong tumitindi sa bawat araw, ngunit hindi ko man lang maamin. Wow! Uncle, ang ganda naman nito. Para ba sa akin ito? Tunay ngang napakaganda niyan. Uncle, mahal kita. Ako ang iyong uncle, hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Pero wala naman tayong relasyon sa dugo. Kalokohan. Si Jianxi ay ampon ni Pamilyang Gu. Paano mo siya magagawang makasama? Kapag kumalat ito, mapapahiya ang pangalan ng Pamilyang Gu. Wala namang relasyon sa dugo ang aming pamilya at si Jianxi. Bakit hindi kami pwedeng magsama? Manahimik ka! Sabi ng hindi pwede, hindi talaga. Huwag mong kakalimutan na uncle ang tawag niya sa iyo. Ang Pamilyang Gu ay isang tanyag na pamilya. Hindi ko papayagang may masabing masama ang ibang tao. Hindi pa rin pwede. Bakit? Alam kong mahal mo rin ako. Basta hindi pwede. May agwat tayong 12 taon? Masyadong maraming hadlang na hindi mo pa nakikita. Ano naman ngayon? Basta't makasama lang kita, wala akong kinatatakutan. Gumingshu. Alam kong mahal mo ako. Bakit ayaw mong aminin? Patutunayan ko sa iyo na maaari tayong maging magkasama. Sa amin ni Jianxi, sino ang pipiliin mo? Siyempre, ikaw ang pipiliin ko.
Gabi na, mauna ka na munang bumalik. Bakit? Hindi ba nag-enjoy ka kanina? Kung acting lang ito, dapat ayusin natin hanggang dulo, di ba? Ano ba talaga ang ugnayan natin? Alam na natin pareho yan, Miss Shang. Negosyo lang ang kasal na ito, kaya huwag kang masyadong seryoso. Ikaw, Simula ngayon, nang wala ang pahintulot ko, huwag kang basta-basta papasok sa kwarto ko. Iwasan nating magkaroon ng hindi kailangang gulo. Nasa tamang edad ka na, at ang patuloy na pagtira rito ay hindi na nararapat. Bumili ako ng kondo malapit sa University of Qing para sa iyo. Lumipat ka na doon paglipas ng ilang araw. Bakit po? Mingshu? Si Xiaoxi ba ito? Napakaganda niya. Kapag nagpakasal na kami, hayaan nating si Xiaoxi ang maging bridesmaid natin. Ayos ba? Magpapakasal na po kayo? May kailangan pa po akong gawin. Aalis na muna ako. Pasensya na. Xiaoxi, ang paglayo mo sa akin, ang tanging paraan para maprotektahan ka. Jianxi, tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Napag-isipan mo na ba ito? Guro, napag-isipan ko na pong mabuti. Payag na po akong sumama sa inyo sa ibang bansa. Uncle, pagkalipas ng 2 buwan, mangyayari ang gusto mo, hindi ko na kayo kailanman guguluhin. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Magsabi ka kung hindi ka kakain ng almusal. Hinihintay ka ng lahat. Application form para sa pag-aaral sa ibang bansa? Aalis ka ng bansa? Oo. Ginawa ko lang ito para kay Makey. Pinatulong niya lang akong maghanap. Talaga? Gising ka na pala, Xiaoxi. Nagpaluto talaga ako ng mga paborito ng tito mo. Tara at tikman natin. Halika, tikman mo ito. Dinala ko pa ito galing sa England. Wag na lang po, salamat po. Xiaoxi, hindi mo ba ako gusto? Xiaoxi? Huwag mong tanggihan ang kabutihang loob ni Xiangya. Tito, nakalimutan mo na ba? Na allergic ako sa alak? Miss Jian, halika, tagay muna tayo. President Wang? May allergy si Xiaoxi sa alak? Ang basong ito, ako na ang iinom para sa kanya. Miss Jian, tayo na. Kung bitin pa po kayo, President Wang, sa susunod sasamahan ko kayong uminom hanggang sa malasing tayo? May kailangan pa kaming gawin ngayon, kaya mauna na muna kami sa inyo. Hala, Nabalitaan ko na, may bagong bukas na. Malaking amusement park malapit dito. May fireworks show daw mamayang gabi. Mingshu, sabay tayong manood mamaya. Pinainom mo ba siya kanina? Oo. Bakit? Ano ba iyon? May allergy siya sa alak, pinilit mo pa rin siyang uminom. Hay naku. Hindi ko naman alam. Xiaoxi, Os maayos lang ako. Kalahating baso lang naman ang nainom ko. Pumunta na kayo at maglibang. Huwag niyo na akong intindihin. Hay naku. Sinabi na nga niyang maayos lang siya. Malaki na siya, kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Dapat ka ring lumayo sa gulo. Huwag kang mag-alala. Nandyan naman ang tagapangalaga. Tara na. Baka mamaya matapos na ang fireworks show.
Ma'am, okay lang po ba kayo? Buksan niyo po ang pinto. Ma'am? Ma'am? Anong nangyayari? Simula noong hapunan kanina, hindi pa po lumalabas si ma'am. Ayaw niya pong buksan ang pinto kahit tinatawag ko siya. Xiaoxi? Xiaoxi, buksan mo ang pinto, Xiaoxi! 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 Anong nangyari sa iyo? Hindi ba't alam mong may allergy siya sa alak? Bakit mo pa rin siya pinainom? Mabuti na lang at nadala siya agad dito. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Ang iginagalang na presidente ng Gu Group dahil lang sa isang babae ay naging ganito kawawa. Nagpunta ka ba talaga rito? Para lang sermunan ako? 2 araw mula ngayon sa party ng kumpanya, i-anunsyo ko ang petsa ng kasal niyo ni Xiangya. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Oo nga pala. Paalala lang sa'yo, mula ngayon, lumayo ka muna kay Jianxi para hindi magkaroon ng maling akala si Miss Xiang. Uncle, dito ka ba talaga nanatili para samahan ako? Napadaan lang ako. Sabi ng doktor, wala namang malalang nangyari. Magpahinga ka lang ng mabuti. Xiaoxi, congratulations dahil natanggap ka sa isang sikat na international university. Ayos na ba ang mga papeles mo para sa pag-aaral sa abroad? Aalis ka para mag-aral sa ibang bansa? Hindi ako. Si Makey ang aalis ng bansa. Importante ang pag-aaral, pero alam nyo, habang bata pa ang isang babae, dapat sa kanyang tabi ay mayroong isang tao na marunong magpahalaga at mag-alaga sa kanya. Ito ang paraan para maging buo ang buhay. Halika rito. Siya ang pinsan ko, si Jiang Qingjae. Kararating lang niya galing sa pag-aaral sa abroad. Magkasing edad lang kayo, sigurado ako na marami kayong mapag-uusapan. Kumusta po, Miss Gia? Hindi ko akalaing si Miss Xiang ay may talento rin pala sa pagrereto. Go Mingshu, titingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtiis. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta rito ngayong gabi para sa party ng Gu Group. Ayon sa mga usap-usapan, may napupusuan na raw si President Gu. Maaari po ba nating imbitahin ang babaeng ito na umakyat sa entablado para makilala nating lahat? Ang makatagpo si Mingshu ay ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Simula ngayon, magtutulungan na tayo at magiging pinakamatatag akong suporta para sa karera ni Mingshu. Maraming salamat sa inyong lahat. President Gu? Naayos na po ang kuwintas. Napakaganda nito. Para sa akin ba iyan? Para kay Xiaoxi iyan. President Gu? Sabi po ng chairman, narito na ang President Jiang ng Shengxi Jiahua at gusto niya pong asikasuhin niyo muna sila. Sige na, pumunta ka na. Ako na ang magbibigay nito sa kanya mamaya. Uy, hindi ba ito yung kuwintas mula sa Christie's Autumn Auction noong nakaraang taon, ang Eternal Heart? Hindi ko akalain. Nagumasto si President Guno ng 300 milyong dolyar. Mapangiti lang si Miss Xiang. Talagang nakakaingit siya. Miss Xiang, napakaswerte niyo po talaga.
Xiaoxi, Ang kuwintas na ito. sumama ka sa akin. Sabi ng tito mo, naayos na ito, kaya pinapabigay niya sa iyo. Heto, itago mo na itong mabuti. Xiaoxi, bakit hindi mo sa kanila sabihin ang tungkol sa pag-aaral mo sa ibang bansa? Nawawala ang kuwintas ko. May problema? Nawawala ang kwintas ni Miss Xiangya. Hindi ito maaari. Sa pagtitipong ito ng pamilyang Gu. Bakit may nangyaring pagnanakaw? Uncle Gu, baka po ang kuwintas na iyon ay aksidente ko lang pong naiwala. Ang kuwintas. Huwag mong sabihin. Xiaoxi, ano yung nasa loob ng bag mo? Ilabas mo iyan. Ang kuwintas na ito, bigay po ito sa akin ng tito ko. Xiaoxi, kung gusto mo ang kuwintas na ito, pwede mo namang sabihin sa akin ng direkta bakit kailangan mong gawin ang ganitong bagay. Hindi po totoo yan. Malinaw na kayo ang nagbigay nito sa akin. Tama na. Huling-huli ka na sa akto at nakukuha mo pang magsinungaling? Talagang hinihiya mo ang pamilyang Gu. Wala po akong ginagawang masama. Hindi magagawa ni Xiaoxi ang ganoong bagay. Nasa bag na niya ang kuwintas. Sino pang magpapatunay na hindi niya ito ninakaw? Kaya kong magpatunay. Kaya kong patunayan, nasa tingin ko, ang isang tulad ni Miss Jian na napakaganda ay hinding-hindi magsisinungaling. Sabi ni Xiaoxi, binigay ito ni Gu Mingxu sa kanya. Maaari niyo namang itanong kay President Gu para makasiguro. Hala, hayaan na lang natin. Siguro ay nagkamali lang ako ng akala. Hay, ang kuwintas na ito ay baka talagang ang ibinigay ni Mingxu kay Xiaoxi. Pinalaki ko lang siguro ang maliit na bagay. Napakabait talaga ng anak ng mga pamilyang Xiang. Nakita nating lahat kanina na ang kuwintas na iyon ay galing kay President Gu para sa kanya. Iba talaga ang class ng isang anak mayaman, hindi katulad ng kung sinong ampon lang na masama ang ugali. Balita ko ay para makapasok siya sa pamilyang Gu at masiyahan sa karangyaan, ay nagawa pa niyang magtapat sa sarili niyang tiyuhin. Napakasuka-suka. Siguradong ninakaw lang niya ang kuwintas na iyan. Hindi po, ibinigay po ito ng tiyuhin ko sa akin. Tumahimik ka. Isa ka lang ampon sa pamilyang Gu. Paano ka naman niya bibigyan ng ganoong kamahal na kuwintas? Humingi ka ng tawad kay Xiaoya. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Walang hiyang bata. Sumasagot ka pa? Uncle Gu, bata pa si Xiaoxi at wala pang muwang. Huwag mo na itong damdamin. Xiaoxi, huwag ka nang gumawa ng gulo. Humingi ka na ng tawad at matatapos din ito. Kung hindi, ang pamilyang Gu at Mingxu dito sa buong lungsod ng Jiang ay hinding-hindi na makakaharap sa kahihiyan. Ako po ang may mali ngayong araw. Naistorbo ko po ang piging ninyong lahat at humihingi po ako ng paumanhin. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipahayag sa inyo ang isang masayang balita. Sa susunod na buwan, ang anak kong si Mingxu at si Miss Xiangya ay magpapakasal na sa Shengxi Jiyahua. Inaanyayahan ko po kayong lahat. Xiaoxi? Anong nangyayari sa iyo? Ayos lang ako. Ikaw, Sa wakas at narito ka na Mingxu, hinihintay ka na namin. Tayo na. Halika na. Ay, Bitawan mo ako. Bita. Anong ginagawa mo? Xiaoxi! Hayop ka! Tigil! wala ka talagang kwenta. Chairman Gu, ganito ba ang trato ng pamilyang Gu sa inyong mga panauhin? Sinasaktan niyo ang anak ko ng ganito. Brother Jiang, sigurado akong may pagkakamali lang dito. Pagkakamali? Siya ang malandi. Tinutukso niya ako.
Kalokohan, noong pumasok ako, nakita kitang inaabuso si Jianxi. Manahimik ka. Nanakit ka na nga ng tao, ikaw pa ang may ganang magreklamo? Chairman Gu, dahil mukhang minamalit ng anak mo ang pamilyang Jiang, isasantabi muna natin ang ating kooperasyon. Alice. Brother Jiang! Brother Jiang! Ikaw na bata ka. Pinalaki ka ng maayos ng pamilyang Gu ng ilang taon. Ngunit sa mahalagang okasyong ito, pahiya ka na naman ng pahiya sa akin. Si Xiaoxi po ang biktima rito. Pasensya na po. Ako po ang may kasalanan sa lahat. Walang kinalaman si Uncle dito. Pinahiya ko lang ang pamilyang Gu. Xiaoxi. Alis na. Xiaoxi. 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 Ayos ka lang ba, Xiaoxi? Napakasamang tao talaga ni Jiang Qingje. Xiaoxi, ayos lang, nandito lang ako, ligtas ka na. Uncle, mahal kita. Walang hiya. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Xiang, ang tanging paraan natin? Balak mo bang sirain ang pamilyang Gu dahil lang sa isang ampon na babae? Pasensya na po. Kasalanan ko po ang nangyari ngayon. Walang kinalaman si Uncle dito. Pinahiya ko ang pamilyang Gu. Pasensya na, Xiaoxi. Hindi kita nagawang protektahan. Patawad? Wag. Wag po. Uncle. Uncle. Panaginip lang ba ito? Kung ganoon, sana ay hindi na ako magising. Bakit ako nandito sa kwarto ni Xiaoxi? Masyado akong maraming nainom. Kagabi at nagkamali ng pasok na kwarto. May nagawa ba ako sa iyong hindi maganda? Wala po. Lasing na lasing ka kagabi. Pumasok ka sa kwarto at nakatulog agad. Sa susunod, tawagan mo ang butler para paalisin ako. Kung hindi ay magkakaroon ng maling akala. Sasabihin ko sa'yo, nakita ko ang amo na lasing kagabi at pumasok pa sa kwarto ni Miss Jian. Dati-rati ay paboritong-paborito ng amo si Miss Jian. Kung sasabihin mong walang nangyari sa kanila buong gabi, hindi ako maniniwala. Xiaoxi, saan ka pupunta? Ako po, pupunta sa ospital para bisitahin si Lolo. Napakabuti mong bata. Pero, kung talagang mahal mo ang lolo mo, dapat ay maghanda ka na sa hinaharap. Dahil si pamilyang ko, ay hindi pwedeng habang buhay na bumuhay sa inyong dalawa ng lolo mo, ng libre. Ano sa tingin mo? Hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Nakalaan ng maging asawa ko si Mingshu. Kung ayaw mong mapahiya siya, matuto kang lumugar, layuan mo na si pamilyang Gu. Ako? Kung patuloy kang aasa kay pamilyang Gu, hindi titigil ang mga usap-usapan, at hindi magkakaroon ng kapayapaan si pamilyang Gu. Masasira mo lang ang buhay niya kung gusto mo talagang mapabuti si Gu Mingshu. Umalis ka na. Kaya pala,
Pabigat lang talaga ako sa uncle ko. Kung pipiliin mong umalis, babayaran kita ng isang malaking halaga. Aalis na po ako. Lolo. Mukhang nagkamali nga po ako. Mukhang hindi ko dapat siya minahal. Sabi nilang lahat. Pabigat lang ako sa kanya. Magdadala lang ako ng gulo. At mapapahamak lang si Pamilyang Gu dahil sa akin. Lolo, nanalo po ng award ang dinisenyo kong wedding gown. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga papeles. Sabay tayong mang-ibang bansa. Ayos lang po ba? Lolo, pumapayag ka na po ba? Pero, napakahirap para sa akin na iwan siya. Dahil siya ang nagligtas sa buhay ko. Kung patuloy kang aasa kay Pamilyang Gu, hindi matitigil ang mga usap-usapan. Akala ko, dahil wala kaming relasyon sa dugo, ay pwede na kaming magsama habang buhay. Pero para sa ibang tao, isa lang itong malaking katatawanan. Lolo, wag po kayong mag-alala. Malaki na po ako. Kaya ko na pong alagaan ang sarili ko. Pati na rin po kayo. Lolo, mula ngayon, hindi na tayo aasa sa ibang tao. Lolo, Uncle, salamat po sa 10 taong pag-aalaga niyo sa akin. Dahil ang presensya ko ay nagbibigay lang sa inyo ng gulo at pasakit, ay handa ko ng talikuran ang pagmamahal ko sa inyo. Sana sa pag-alis ko, ay mahanap niyo ang tunay na kaligayahan. Halos tapos na ang mga papeles. Sa loob ng 2 pang linggo, lahat ay magsisimula na ulit. Si Uncle rin ay makakapamuhay na ng buhay na nararapat para sa kanya. Miss Jian, buntis po kayo. Tsaka, espesyal po ang inyong pangangatawan. Napakababa po ng tsansa ninyong magbuntis. Uncle, Ate Shangya. Bakit tila lutang ka habang naglalakad? Xiaoxi, anong ginagawa mo rito sa OBGYN? Pumunta lang ako para sa routine check-up. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Gusto mo bang patingin kita kay Makey? Wag na po, wag na. Hindi lang talaga maganda ang pakiramdam ko. Ako, kukunin ko muna ang gamot ko. Sa reaksyon niyang iyon, posible kayang buntis siya? Xiaoxi, magtapat ka nga sa akin. Totoo bang buntis ka? Hindi. Hindi ako buntis. Buntis ka? At kay Mingxiu iyan? Hindi po. Kung ganoon, sasamahan kita bukas para alisin ang bata. Anak ko ito, pananagutan ko ito. Paano mo papanagutan? Kapag kumalat ang balitang nabuntis ka bago ang kasal, madadamay ang reputasyon ng buong pamilyang Gu. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahiya ang pamilyang Gu. Kahit pa ang dinadala mo sa sinapupunan ay anak niya o hindi, hindi iyan maaaring manatili. Dahil ayaw mong makinig sa payo ko, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mingxiu, matagal ko na itong pinag-iisipan. Sa tingin ko ay dapat mong malaman ang totoo. Diretsoy mo na ako? Tila yata si Xiaoxi ay nagdadalang tao. Anong sabi mo?
Huwag ka munang magalit. Nasa hustong gulang na naman si Xiaoxi. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Naiintindihan naman kung hindi sila nakapagpigil. Andyan ka na pala, Xiaoxi. Kaninong anak yan? Kanino ang batang iyan? Masyado ka nang naging mapangahas. Ang mabuntis ng hindi pa kasal. Alam mo ba kung gaano kalaking sakit ang idudulot nito sa iyo? Sino ang ama ng bata? Tatanungin kita, sino ang ama ng bata? Huwag mo na akong pilitin. Ako pa ang namimilit? Mukhang dahil sa sobrang pagpapalayaw ko sa iyo, naging ganyan ka na kawalang ingat sa sarili mo. Ako, walang ingat? Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang bagay na ito. Hindi ko hahayaang mapahiya ang pamilyang Gu, lalong hindi kita pahihirapan, President Gu. Ganon mo ba siya kamahal? Na kahit sa huli ay handa mong isakripisyo ang reputasyon mo? Oo. Mahal ko siya. Huwag kang mag-alala. Simula bukas. Aalis na ako sa pamilyang Gu. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Gu. Anong sinabi mo? Gusto mo bang sumama sa lalaking iyon na walang pananagutan sa buhay? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang pangarapin iyan. Mula sa araw na ito, manatili ka sa bahay at magmuni-muni. Wala kang pupuntahan kahit saan. Xiaoxi. Hindi ba't gusto mo lang malaman kung kanino ang batang ito? Ngayon, sasabihin ko na sa iyo. Sa'yo ang batang ito. Hindi ba't gusto mong malaman kung kanino ang batang ito? Ang batang ito ay... Xiaoxi. Bilis! Bilis! Tumawag kayo ng 911! Bilis! Xiaoxi. Doktor, kumusta po siya? Ligtas na ang pasyente at nailigtas din ang bata. Pero, mahina ang katawan ni Miss Jian at mayroon din siyang uterine adenomyosis. Uterine adenomyosis? Ang ibig sabihin nito, kung hindi siya makakapagpahinga ng maayos, maaari siyang mawalan ng bata at pagkatapos nito, mahihirapan na siyang magkaroon muli ng anak. Ibig sabihin? Ito na siguro ang kanyang nag-iisang anak. Tama po yan. Ano ang balita tungkol sa batang nasa loob ng tiyan? Ringi Jancy? Kinakausap kita, ikaw. Uncle Gu, huwag ka munang mag-alala. Tinanong na namin si Xiaoxi, ngunit wala siyang sinasabi. Antayin muna natin siyang magising bago tayo magtanong muli. Ang pangalan ng ating pamilyang Gu ay winasak ng walang hiyang babaeng ito. Sobra na siya. Base sa bilang ng panahon, posible kayang sa huling salo-salo? Sa kanila ni Jiang Qingje ang batang iyan? Ano? Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, walang magsasalita ng kung ano-ano. Wala akong pakialam kung kaninong bata iyan. Hindi pwedeng matuloy ang pagbubuntis na iyan. Ayusin na ang operasyon sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang aberya. Hindi pwede. Anong sinabi mo? Sabi ng doktor, espesyal ang pangangatawan ni Xiaoxi, maaaring ito na ang tanging anak niya. Naisip mo ba ang magiging kahinatnan kapag kumalat ang balitang ito? Pero naisip mo rin ba ang nararamdaman niya? Isa lamang siyang ampon ng pamilyang Gu. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko papayagang sirain niya ang reputasyon ng pamilyang Gu. Uncle Gu, nag-aalala lang si Mingshu na mahirapan si Xiaoxi. Pwede tayong mag-isip ng paraang pabor sa lahat. Sige, magpaparaya ako. Pwedeng iwan ng bata, pero hindi niya dapat dungisan ang pangalan ng pamilyang Gu. Dahil kay Jiang Qingje ang batang iyan, ayusin niyo na agad ang kasal nila. Masamang tao ang Jiang Qingje na iyon. Ipinapahamak niyo lang siya. Nagbigay na ako ng pagkakataon, huwag mo na itong sagarin. Wala siyang disiplina sa sarili, kaya wala siyang karapatang magreklamo. Sa totoo lang, mayroon akong naiisip na paraan. Dati pa man ay sinasabi ni Xiaoxi na gusto na niyang bumukod ng tirahan, di ba? Kung ituturing natin sa harap ng publiko na wala na siyang kinalaman sa pamilyang Gu, hindi ba? Ito ang pinakamainam na solusyon. Sa paraang ito,
Mapoprotektahan ang pangalan ng pamilyang Gu, habang ang bata naman ay mananatili. Yun nga lang, kailangan na niyang umasa sa sarili niya simula ngayon. Pwede na ang sinabi ni Xiangya. Sige, iyan ang ating gagawin. Ngayon, wala ka na sigurong tutol, di ba? Hoy, Xiaoxi. Kalalabas mo lang ng ospital. Hindi mo pwedeng ikulong ang sarili mo sa bahay araw-araw. Baka magkasakit ka niyan. Uy, balita ko. Mayroong international na bridal gown exhibit sa malapit. Napakaganda raw doon. At may isang obra doon na sobrang katulad nung gown na nanalo ng award noon. Gusto mo bang makita? Sige na. Samahan mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Uy, tingnan mo. Ang ganda naman nito. Pero, hindi pa rin ito kasing galing ng mga disenyo mo. Hala, Xiaoxi. Iyon. Hindi ba iyon ang disenyong wish mo? Eksaktong magkatulad sila. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang sikat na wedding dress designer na si Binibining Xiangya para ipakilala sa atin ang kanyang obrang pinangalanang Dreamstar. Akyatin natin ang entablado, Binibining Xiangya. Salamat sa inyong lahat. Ang inspirasyon sa likod ng Dreamstar ay nagmula sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naglalaman ito ng aking matinding pananabik para sa sarili kong kasal. Nagsisinungaling ka. Malinaw na obra ito ni GNC. Ninakaw mo ang disenyo niya. Hindi ba ito yung ampon ng mga pamilyang Gu na nangyari sa tito niya? Palagay ko naiinggit lang siya kay Binibining Xiangya dahil pakakasalan nito si President Gu, kaya nanggugulo siya rito. Napakasama ng ugali niya. Habang wala pang malinaw na ebidensya, huwag muna sana kayong gumawa ng kung ano-anong usapan laban kay Xiaoxi. Sigurado ako, obra ito ni Jianxi. Lalabas din ang katotohanan. Miss Jian, kumakalat ang balitang magulo ang relasyon mo sa mga pamilyang Gu? Ito ba ay dahil sa pansariling galit kaya sinisiraan mo si Binibining Xiangya? Miss Jian, ano ang ebidensya niyo para akusahan si Binibining Xiangya ng pangungopya? Kaya ko yung patunayan. Kaya kong patunayan yan. President Gu, ano po ang opinion niyo tungkol sa nangyaring ito? Ang wedding gown na ito ay tunay na galing sa... Teka lang. Kaya kong patunayan na ang wedding gown na ito ay gawa ni Xiangya. Anong sinasabi mo? Gamit ang pagkakataong ito ngayon, mayroon akong gustong ipahayag. Simula sa araw na ito, si Jianxi at ang aming pamilyang Gu ay wala na pong kinalaman sa isa't isa. Masyadong matigas ang ulo ni Jianxi, hindi marunong makinig. At maraming beses nang sinisira ang reputasyon ng pamilyang Gu. Kaya naman, napilitan akong gawin ang desisyong ito. Napag-usapan na natin ito dati, nalalayuan mo na siya kapag magaling na siya. Kapag sinira mo ang pangako mo, huwag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Tara! Ihatid muna natin silang dalawa pabalik. Kaya pala, lahat ba ng ito ay plano mo? Hindi ka dapat nahulog sa kanya. Sinabi ko namang aalis na ako. Pero bakit pati ang kaisa-isa kong pangarap, ang pagdidisenyo ng mga wedding gown, ay kailangan mo pang sirain? Isa na lang ang natitirang silid sa emergency room. Sino ang uunahin nating iligtas? Iligtas niyo muna si Xiangya. Unahin niyo munang iligtas si Xiangya. Isang emergency room na lang ang natitira sa ngayon. Sino ang uunahin natin? Unahin si Xiangya. Hindi. Unahin si GNC.
President Gu, kung sakaling may mangyaring masama kay Miss Chiang, wala tayong maisasagot kay pamilyang Chiang. Sa oras na yon, ang ating Gu Group ay magiging... Sinabi ko na, unahin si Jianxi. Unahin siya. Halika. Tulungan niyo ako. Nurse, dalhin siya sa waiting room. Bilis. Doc, kumusta po siya? Ligtas na siya sa panganib, pero ang bata, nawala na. Wag. Wag niyo akong iwan. Wag. Xiaoxi, Nasaan ang anak ko? Hindi maaari. Doktor, kailangan kong makausap ang doktor. Xiaoxi, pumalma ka muna. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Hahanapin ko ang doktor. Tiyak na may paraan pa siyang magagawa. Xiaoxi, Xiaoxi. Huwag kang maging ganyan. Xiaoxi, Xiaoxi, Ang anak ko. Xiaoxi. Nawala na ang bata. Xiaoxi, Bitawan mo ako. iligtas niyo muna si Xiangya. Bakit siya ang pinili mo? Bakit hindi ako ang pinili mo? Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ikaw ang may sala sa lahat. Xiaoxi, hindi ko ginawa yon. Ikaw ang unang iniligtas ko. Umalis ka rito. Lumayas ka. Ayoko na kailanman na makita ka. Magpahinga ka muna ng maigi. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Yung babaeng kakaalis lang ng emergency room ay tumalon. Balita ko, nung nalaman niyang nawala ang bata, nawalan siya ng pag-asang mabuhay. Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi? Xiaoxi? Okay ka lang ba? Pagkalabas ko ng ospital, lilipat na ako palabas ng pamilyang Gu para hindi na ako makadagdag sa problema nyo. Xiaoxi, ikaw. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Umalis ka na muna. Sa ginagawa ko bang ito? Totoo ko ba siyang pinoprotektahan? Si Jianxi, ang mahal ko? Kaya hindi ako papayag sa kasal kay Xiangya. Wala kang kwenta. Naputol ang pondo ng Gu Group. Malapit na tayong malugi. Ang pakikipag-alyansa sa pamilyang Xiang ang tanging paraan. Gagawin mo ba talaga? Sisirain mo ba ang pamilyang Gu dahil lang sa anisang ampun na kinuha lang natin? Ako ang bahala sa problema ng kumpanya. Pero hindi ako magpapakasal kay Xiangya. Kung talagang kaya mong ayusin iyan, hindi ko na sana kinailangang gumalaw. Noong 8 taon na ang nakakalipas para gumawa ng aksidente sa daan at tapusin ang mga magulang ni Jianxi. Anong sinabi mo? Kung hindi lang dahil sa ama ni Jianxi noon, napilit na ibinubunyag. Ang mga problema sa produksyon ng kumpanya, matagal na sanang naging pinuno sa Jiangcheng. Ang Gu Group. Kung ganon, bakit mo pa ipinaampon sa akin si Jianxi? Gusto ko lang siguraduhin na hindi siya magiging banta sa akin. Kapag nalaman niya na ikaw ang anak ng taong nagpahamak sa tatay niya,
Imp. Sa tingin mo, anong gagawin niya? Napakasama mo. Mabuting. Sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Kung hindi, ganito rin ang mangyayari kay Jianxi. Kapag nakikita ko siyang ganyan, sobra akong nasasaktan? Ano ba ang dapat kong gawin? Kung hindi mo pa rin siya kayang iwan, palaalisin ko na siya ng tuluyan. Inampon at inalagaan ka lang ng Mingsho dahil lang sa utang na loob. Anya sa guro niya. Kahit kailan ay wala siyang pagtingin sa iyo bilang babae, kaya huwag ka nang umasa. Bakit? Hang hindi ka naniniwala? Papatunayan ko sa iyo. Hulaan mo? Kanino kakampi? Si Mingsho? Xiaoxi. Baliw ka na. Saklolo. Baliw na si Xiaoxi. Gusto ko lang naman siyang amuin, pero sinabi niyang ako ang may kasalanan sa lahat at gusto niya akong saktan. Xiaoxi, wala na ang bata. Alam kong masakit iyon para sa iyo, pero hindi mo dapat isisi iyan kay Xiangya. Walang kinalaman ang babaeng iyan dito. Hindi ako ang may gawa niyan. Alice, President Gu, kakatawag lang ng nursing home ang sabi po nila. Ang lolo ni Miss Jian ay baka mawala na anumang oras. Ang tungkol po rito, dapat po ba nating sabihin sa kanya? wag muna nating sabihin sa kanya. Sa dami ng masasamang balitang dumating, natatakot akong baka gumawa siya ng hindi maganda sa sarili niya. Humanap ka ng pinakamahuhusay na doktor? Kahit magkano pa ang abutin, kailangang mailigtas ang buhay ni Grandpa Jian. Pero paano po kung... Walang paano-paano. Sa kalagayan niya ngayon, hindi na niya kakayanin ang isa pang trahedya. Sige na, gawin mo na. Sige po, President Gu. Doktor, kumusta po ang kamay ng anak ko? Maapektuhan ba nito ang mga gawa niya sa hinaharap? Masyadong malalim ang sugat, bagamat hindi ito makakaabala sa normal niyang buhay. Pero ang muling humawak ng brush para magpinta katulad ng dati ay mukhang mahihirapan na siya. Papa? 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 Kung hindi na ako makakapinta, ang trabaho ko, pati ang mga pangarap ko, gumuho na. Para saan pat nabubuhay ako? Mawala na lang sana ako. Sa araw na ito, kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag sa akin, sisiguraduhin kong ang pamilyang Gunyo ay mawawala na ng tuluyan dito sa Jiangcheng. President Xiang, huwag ka sanang magalit. Kulang lang ang pagdisiplina namin kaya nangyari ang ganitong insidente. Tinitiyak ko sa iyo na para kay Miss Xiang ay magbibigay kami ng maayos na paliwanag. Puntahan niyo si Jianxi at dalhin dito sa harap ko. Uncle Xiang, kababawas pa lang ni Xiaoxi ng bata. Aksidenteng nasaktan lang niya si Xiangya. Pakiusap po, huwag niyo na siyang pahirapan. Hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin ang malas na babaeng yan. Nagkulang po ako. Sa responsibilidad ko bilang fiancé na protektahan si Xiangya. Ang lahat ng kahihinatnan nito, ako na ang mananagot. Ibig sabihin ba nito? Ay proprotektahan mo talaga ang Jianxi na iyan? Chairman Xiang, hindi iyan ang ibig niyang sabihin. Hindi ko hiniwa ang kamay niya. Siya mismo ang gumawa niyan sa sarili niya. Abot na rito ang lahat, pero wala ka pa ring pagsisisi. Walang hiya ka? Lumuhod ka at humingi ng tawad? Sinabi ko na, hindi ako ang nakasugat. Bakit kailangan kong humingi ng paumanhin? Napakahusay na ampon ng pamilyang Gu. Gu Qinian, sigurado ka ba na ito na ang paliwanag mo para sa anak ko? Pagbabayarin talaga kita ngayon. At protektado mo pa rin siya? Tungkol sa bagay na ito, magbibigay ako ng paliwanag sa inyong lahat at kay Xiangya. Aayusin ko ang pag-alis ni Jianxi papuntang ibang bansa.
Mula ngayon, kay Pamilyang Gu, ay wala na siyang kinalaman. Ang desisyong ito, kontento ka na ba? Sa totoo lang, alam ko rin naman, na sadyang pasaway si Jianxi. Hindi ko na rin balak makipag-away sa kaniya ng sobra. Jianxi, sa pagkakataong ito ay pinapatawad ka na ni ate. Pumunta ka sa ibang bansa para matuto ng mabuti. Makabubuti iyon. Mabuti pa nga iyon. Wala naman talaga akong balak manatili pa sa Pamilyang Gu. Xiaoxi, patawarin mo ako. Ito lamang ang tanging paraan para maprotektahan kita. Special Assistant Lee, ibalik mo siya. Nang wala akong pahintulot, hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto kahit isang hakbang. Opo. Nagtiis ka ng hirap. Magtiis ka muna ng ilang araw kapag maayos na ang lahat, tsaka ko, aayusin ang pag-alis mo. Ikaw ba si Jianxi? Ang lolo mo ay baka wala na. Pumunta ka na sa ospital para makita mo siya. Pakiusap, iligtas niyo si Lolo. Paparating na ako. Ma'am, utos po ito ni Young Master. Hindi po kayo pwedeng lumabas ng kwarto. Baka mawala na ang lolo ko. Ma'am, huwag niyo na po kaming pahirapan. Buksan ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Uncle, ang lolo ko baka wala na. Ako. Buksan ang pinto. Buksan nyo. Anong nangyayari? Buksan ang pinto. Special Assistant Lee, baka mawala na ang lolo ko. Baka mawala na siya. Pakiusap, palabasin mo ako. Halika na. Tabi. Ako ang mananagot kapag may nangyari. Kumusta na ang lolo ko? Xiaoxi, tanggapin mo na lang. Patawad. Hindi ko nakita ang tawag mo. Xiaoxi? Wala na si Lolo at hindi na natin siya maibabalik? At naniniwala akong gabay mo siya sa langit? Siguradong ayaw niyang makitang nagkakaganyan ka. Nako, 3 araw na hindi man lang kumakain o uminom si Miss. Kapag nagpatuloy pa ito, bibigay na ang katawan ni Miss. Tawagan niyo si Makey para pumunta rito. Xiaoxi. 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 Makey. Ilang araw lang ang lumipas. Bakit pinahihirapan mo ng ganyan ang sarili mo? Makey. Wala na si Lolo. Iniwan na niya ako.
Huwag kang mag-alala, Xiaoxi. Nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Meiki. Maaari mo ba? Akong tulungan sa isang bagay? Balita ko, wala na si matandang Mr. Gian sa araw pa lang ng insidente sa Miss Xiang, pero ipinag-utos ng amo na itago ito kay Miss. Ano? Ibig mong sabihin, sinadya ito ng amo? Bakit naman? Masyadong nakadikit si Miss Gian sa amo, pero sa huli, isa lang naman siyang ulila na walang may gusto. Paano siya maikukumpara sa Miss Xiang? Hinala ko, ginamit ito ng amo na pagkakataon para mapaalis si Miss Gian. Sa madaling salita, kailanman ay hindi pala ako ang pinili. Ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong makatakas dito. Kailangan kong mag-out of town ng isang araw at sinabihan ko si Meiki na samahan ka rito. Kung may kailangan ka, kontakin mo muna si Special Assistant Lee. Siguro? Nakatadhana talaga tayo sa ganitong resulta. Xiaoxi, ako ito, si Meiki. Meiki. Xiaoxi. Xiaoxi. Nakaalis na si Guming Shu. May inihanda na akong sasakyan na naghihintay sa labas. Magpalit na tayo ng damit at umalis ka na agad. Hindi ito mapapansin ng katiwala. Paano naman ang pag-alis mo rito? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Bakit parang hindi maganda ang kutob ko? Kanselahin ang lakad natin ngayon? Bumalik tayo sa lumang mansyon. Dahil nakapagdesisyon ka na, maging matapang ka at huwag nang lilingon pa. Mag-ingat ka at alagaan ang sarili mo sa ibang bansa. Sige na, umalis ka na. Lakad na. Manong, tara na, magmaneho ka na. Nasaan si Xiaoxi? Tatanungin kita, nasaan ba si Xiaoxi? Umalis na siya, hindi na siya babalik kailanman. Ano ang sabi mo? Simula noong malaman niyang nawala ang anak niyo, mula sa sandaling iyon, wala nang pag-asa na maging maayos pa kayo. Ang anak natin. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na ang dinadala sa loob ni Xiaoxi ay anak namin? Talaga bang wala kang alam o nagmamaang-maangan ka lang? Isiping mabuti, ang ginawa mo noong gabing iyon. Noong gabing iyon ay lasing siya, at pagising niya ay wala na siyang maalala. Ayos na rin siguro ito. Ayoko nang bigyan pa siya ng problema, hayaan na lang ito. Na manatiling isang lihim sa puso ko. Baby, ngayon ang pang-30 araw mo dito sa mundo, pero hindi pa rin alam ni Mama kung paano ito sasabihin sa papa mo. Maghintay pa tayo ng kaunti, okay? Xiaoxi. Patawad. Ang subscriber na tinatawagan nyo ay kasalukuyang hindi maabot. Ang subscriber na tinatawagan nyo ay hindi maabot o baka patay ang cellphone. Pindutin ang isa kung nais mag-iwan ng mensahe. Xiaoxi, huwag kang umalis.
Huwag mo akong iwan. Xiaoxi, alam ko na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Huwag kang umalis, maaari ba? Xiaoxi. Mahal kita? Mahal kita? Xiaoxi. Xiaoxi, kamusta na siya? Masyadong malala ang pagdurugo sa loob ng kanyang ulo. Kailangang isagawa agad ang operasyon sa bungo. Pero masyadong mataas ang panganib ng operasyong ito. Natatakot ako para kay Xiaoxi na baka. Ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Ang pinakamasamang resulta ay baka hindi mo na siya makita muli kailanman. Pumirma ka na rito kung nakapagdesisyon ka na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangang maligtas siya. Hindi ko kayang mawala siya. Xiaoxi, kailangan mong magpakatatag. Maghanda ng adrenaline. Patuloy na bumababa ang presyo ng dugo ng pasyente. Ang tibok ng puso ay wala pang 80, mawawala na siya ng malay anumang oras. Defibrillator, bilis. Xiaoxi, sabihin mo sa akin. Pagod na ako. Hindi ko na kaya ito. Kung may susunod man na buhay, sana ay hindi ko na lang siya nakilala kailanman. Xiaoxi. Xiaoxi. Anong nangyari? Matagumpay ang operasyon, di ba? Xiaoxi. Sabi niya pinagsisisihan niyang nakilala ka niya. Oo. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Naging masyado akong duwag. At hindi ko kayang harapin ang nararamdaman ni Xiaoxi para sa akin. Pero lahat ng iyon ay dahil masyado akong nag-aalala sa kanya, natatakot akong mawala siya, kaya... Kaya ba minahalmal mo siya ng ganito? Binaliwala siya? At sinaktan siya? Sinubukan mo man lang bang itanong sa kaniya kung ano ba talaga ang nasa isip niya? Gumingshu, napakawalang hiya mo. Ikaw ang sumira sa buhay niya. Oo. Ako na ang may kasalanan sa lahat. Ibibigay ko ang lahat para makabawi kay Xiaoxi. Basta magkasama kaming dalawa, wala na akong ibang pakialam. Mula ngayon, Gumingshu, huli na ang lahat. Hinding-hindi mo na siya makikita muli. Dahil wala na si Xiaoxi. Hindi. Hindi maaari. Hindi mawawala si Xiaoxi. Ayaw niya lang sigurong makita ako, kaya inutusan kanyang magsinungaling sa akin. Sige lang. Makakapaghintay ako. Hihintayin kong mawala ang galit niya. Gumingshu, wala na si Xiaoxi. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ito ang iniwan sa akin ni Xiaoxi bago siya nawala para ibigay sa iyo. Ang sabi niya, kung magkakaroon man siya ng kabilang buhay, hindi ka na niya gustong makitang muli. Uncle, gusto kita.
Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag uminom ng marami? Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan mo. Kaya hindi ka dapat uminom ng ganoon karami. Xiaoxi, lahat ay kasalanan ko. Hindi ko sana dapat pinaalis ka. Gaya ng sabi mo, gusto rin kita. Gusto rin kitang makasama. Xiaoxi. 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 Mingshu, wala na siya. Kailangang tanggapin ang katotohanan. Nandito pa naman ako. Hindi kita iiwanan kailanman. Xiaoxi. Mingshu, wala na si Xiaoxi. Ako si Xiangya. Anong ginagawa mo rito? Nag-aalala kasi ako sa iyo. Baka, kung anong gawin mo sa sarili mo, Huwag mo akong pakialaman. umalis na si Xiaoxi, kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo ng ganyan. Sigurado akong hindi niya rin gustong makita kang nasa ganitong kalagayan. Alam kong galit siya sa akin. Kaya kahit sa huling sandali, ayaw niya akong makita. Tingnan mo ang itsura mo. Isa kang basurang walang silbi. Sinasabi ko sa iyo, itutuloy ang kasal mo kay Xiangya at kung susubukan mong sirain ang ating plano dahil lang sa isang taong wala na, hindi ko ito palalagpasin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mawawala si Xiaoxi. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang nangyari sa kanya? Bakit mo isisisi sa akin? Iyon ang naging kapalaran niya. Na, pinagbayad mo ang mga magulang niya? At ikaw rin ang dahilan kung bakit nawala siya at ang anak namin. Tandaan mo, dapat kang magbayad para sa pagkawala nila. Huwag kang basta-bastang magsalita, lalo na kung wala kang ebidensya. Kung hindi lang, dahil sa pag-ampon sa kanya ni Pamilyang Gu noon, baka noon pa siya nawala. Sa araw ng kasal, huwag mo akong ipapahiya. Xiaoxi, bibigyan kita ng katarungan. Ang dating Jianxi ay wala na. Uncle, sa muling pagkikita natin, umaasa akong mag-iba na ang ihip ng hangin. Mingshu, mananatili ako sa tabi mo. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Bakit? Si Jianxi ay isa lamang ampong umaasa sa iba. Samantalang ako ang panganay na anak ng mga pamilyang Xiang, mayaman kami, maganda ang katawan ko, pati na rin ang mukha ko. Saan ako nagkulang kumpara sa kanya? Kailanman ay hindi mo siya mapapantayan. Wala na si Xiaoxi? Tungkol naman sa kasunduan sa kasal, itigil na natin ito rito. Gu Mingshu, sa tingin mo ba ganoon kadali bawiin ang kasal? Pag-isipan mong mabuti. Gu Mingshu, ang pagbawi sa kasal ay nangangahulugang ang pamilyang Gu ay hindi makakakuha ng puhunan mula sa pamilyang Xiang. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Siguradong sigurado ako. Huwag mong kalimutan na ang kinabukasan ng Gu Group ay nasa kamay pa rin ng pamilyang Xiang. Gu Mingshu, gusto mo bang humantong sa parehong kinasapitan ni Jianxi? Para sa ikabubuti ng Gu Group, ang Gu Qinyan ay hindi hahayaang gawin mo iyan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin na? Humantong din ako sa parehong kinasapitan ni Jianxi? Wala lang. Ang ibig kong sabihin, alang-alang sa Gu Group, ang Uncle Gu ay hindi papayag na gawin mo iyan. May kinalaman ba ang nangyari kay Jianxi sa iyo? Magsalita ka. Kailangang matuloy ang kasal mo? Kung hindi, si Gu Qinyan ay hindi ka hahayaan ng ganoon lang. Hindi ka ba natatakot? Kapag nalaman niya ang katotohanan sa nangyari kay Jianxi, kana isuplong ka niya? May ebidensya ba siya? Basta't inutusan mo ang pinsan mong iyan, nalinisin ang lahat, ay walang magiging problema. Huwag kang mag-alala.
Kabubura lang ni Jianxi sa mundong ito, normal lang na hindi pa nila ito matanggap. Bigyan mo lang siya ng kaunting oras at tinitiyak ko sa iyo na magiging maayos ang pagiging Madam Gu mo. Gawin mong maayos, burahin mong lahat ang kahit anong bakas. CCTV, mga kamera sa sasakyan, huwag kang mag-iiwan ng kahit anong ebidensya. Magtiwala ka sa akin. Pero, yung mga ipinangako mong kapalit? Ang 300 milyong dolyar na pondo sa proyekto, bukas na bukas din ay ililipat na sa account ng Jiang Group. Gawin mo na lang ang trabaho mo. At isara ang bibig mo. Naiintindihan po. Sana nga ay maging maayos ang lahat. Gusto mo rin bang humantong sa naging kalagayan ni Jianxi? Para kay Gu Group si Gu Qinian, hindi niya hahayaang gawin mo iyan. President Gu, ito po ang ulat sa investigasyon tungkol sa aksidente sa sasakyan ni Miss Jian. Nakilala na ang driver ng kabilang panig. Isa siyang driver mula sa pamilya ni Jiang Qingje. Jiang Qingje? Yung pinsan ni Xiangya? Opo. At si Jiang Group, biglang ibinigay ang 300 milyong dolyar na proyekto. Sa Jiang Group, hindi ko alam kung mayroon. Pangkinalaman ang dalawang ito sa isa't isa. Si Jiang Qingje at Xiangya, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Ang may kakayahan lang gumawa nito ay siya lang. Maghanap ka ng ilang taong mapagkakatiwalaan upang imbestigahan ang bagay na ito. Huwag kang gagawa ng ingay. Opo. Tungkol sa ating kasal, hanggang kailan mo ito patatagalin? Malaking dagok sa akin ang pagkawala ni Jianxi. Kailangan ko ng oras para mag-adjust. Kaya, pumapahang ka na bang magpakasal tayo? Sa oras ng kasal, ako ang masusunod. Sige, ayusin mo muna ang iyong sarili. Kahit gaano pa katagal ay hihintayin kita. Ipapamalita ko ang magandang balitang ito sa lahat. Sa ganitong paraan lamang, magkakaroon ng pagkakataon na malaman mula kay Xiangya ang totoong nangyari. Nahanap ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa aksidente ng mga magulang mo noon. Nandito silang lahat sa loob. Bago mo ito buksan, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ang pagkawala ng mga magulang mo ay maaaring may kinalaman kay pamilyang Gu. Ano? Pati na rin ang nangyari sa iyong aksidente, posibleng kagagawan din ito ni pamilyang Gu. Brother He, tulungan mo akong kumuha ng bagong pagkakakilanlan. Gusto kong bumalik sa Jiangcheng. Simula sa araw na ito, ang iyong pagkakakilanlan ay ang tanging tagapagmana ng pamilyang Xiao, ng fashion group si Xiao Hanzi. Kung gusto mong maging siya sa loob ng maikling panahon, kailangan mong magtiis sa mga paghihirap. Hindi ako natatakot. Ang kanyang galing sa pagsayaw ay kahanga-hanga, nanalo na siya ng maraming parangal. Napakahusay din ng kanyang talento sa pagpinta, nagkaroon na rin siya ng sariling art exhibit sa Louvre sa Paris. Xiaoxi, nagtitiis ka sa ganitong kahirapan? Para lang makabalik sa mapanganib na lugar na iyon? Sulit ba ito? Sulit ito. Ang kaibahan, sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging sunod-sunuran na parang isang laruang may tali. Batiin natin si Ginoong Gu Mingxiu at si Binibining Xiangya. Isang maligayang kasal sa inyo. Bagkus ay isang hukom na naghahanap ng katotohanan. Si Binibining Xiao Hanzi ng Fashion Group ay nagpadala ng regalo. Xiaoxi, Si Binibini, na anak ng may-ari ng fashion group, hindi ba't nasa ibang bansa siya ng maraming taon? Bakit bigla siyang bumalik sa bansa? Xiaoxi, hindi ka nawala? Ikaw nga talaga iyan. Palagay ko po ay nagkakamali si Mr. Gu ng taong kinakausap. Mingxiu, kumalma ka muna. Wala po rito ang tatay ko. Pasensya na po sa abala. Si pamilyang Xiao ay naghanda ng regalo para sa ikakasal. Dahil naibigay na ang regalo,
Hindi ko na kayo kailangang istorbohin. Binabati ko kayong dalawa ng best wishes sa inyong kasal. Xiaoxi. Mingshu, Xiaoxi? Xiaoxi? Alam kong ikaw iyan? Bakit mo ako kailangang lokohin? Alam mo bang ako? Kung hindi ako nagkakamali, ipakilala ko na ang sarili ko kay Mr. Gu kanina. Ako si Xiao Hanji. Xiaoxi, alam kong may nagawa akong mali sa iyo noon. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa iyo, pwede ba? Mr. Gu, maiintindihan ko kung naguguluhan ka dahil nagkamali ka ng nakilala, pero hindi ibig sabihin noon ay pwede mo na akong bastusin ng paulit-ulit. Matuto kang rumespeto. Xiaoxi, hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Pero bakit kailangan mong magpanggap na hindi mo ako kilala? Bitiwan mo ako. Xiaoxi, alam kong galit ka sa akin, pero nagbago na ako. Patawarin mo na ako. Pakiusap, pwede ba? Sabi ng bitiwan mo ako. Xiaoxi! Gu Mingshu, rumespeto ka naman sa asawa ko. Asawa? Ting Xuan, anong itinatago mo? Nagtatrabaho na tayo ng matagal? Paano kang nagkaroon ng asawa? Nagkakilala na kami sa ibang bansa. Maayos ang aming pagsasama. At pagkatapos ay nagpakasal kami. May problema ba doon? Anong sinabi mo? Huwag mo nang guguluhin pa ang asawa ko, kundi ay pagbabayarin kita. Ayos ka lang ba? Kitang-kita na hanggang ngayon si Gu Mingshu ay sa nagawa niyang pananakit. Sa iyo ay nakakaramdam ng pagsisisi. Ano naman ngayon? Bumalik lang ako para alamin ang katotohanan. At kung nagsisisi man siya o hindi, ay wala na akong pakialam doon. Kahit na nagbago ka na ng identidad, tingin ko ay hindi sila basta-basta maniniwala, lalo na't hindi pa nila tatapusin ito. Kaya sa susunod ay dapat kang mag-ingat ng mabuti. Iyon mismo ang gusto ko. Gusto ko na imbestigahan nila ako. Para malaman ko ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng aking mga magulang. President Gu, tungkol kay binibining Xiao Hanzi, lumabas na po ang resulta ng investigasyon. Sabihin mo. Siya nga po ang tanging tagapagmana ng Xiao Group. Masyadong malakas ang grupong iyon. Itong si Miss Xiao po ay lumaki sa Europa at napakagaling niya pagdating sa sining. Maging sa pagsayaw at sining po, ay nakakuha na siya ng maraming pandaigdigang parangal. 2 taon na ang nakakalipas, nagkakilala at nagpakasal sila ni Heting Xuan sa Europa. Naiulat pa po iyon sa mga balita noon. Pero, anong pero? Ang balita ay itong si Miss Xiao ay aksidenteng nawala sa loob ng ilang sandali. 2 taon na ang nakaraan at muling lumitaw. Nang kumalat ang balitang kasal nila ni Heting Xuan. Nawala 2 taon na ang nakakalipas at bigla na lang uli nagpakita. Sinasabi ng aking kutob na siya nga si Xiaoxi. Miss Xiao? Miss Xiao, para sa aking mga nagawang pagkakamali kanina, humihingi ako ng paumanhin sa inyo ni Ting Xuan. Sana ay huwag nyo nang masamain ito. Mr. Gu, huwag mong masyadong isipin yon. Dahil ito ay isang pagkakamali lamang, maayos na basta't na ipaliwanag mo ng malinaw. Ngunit laking gulat ko rin na mayroon pa palang isang tao na kamukhang kamukha ko sa mundong ito. Talagang parehong-pareho kayo. Nasaktan ko siya noon. Ang pagkawala niya ay naging pinakamabigat na parusa sa akin. Miss Xiao, gusto ko sanang magtanong sa iyo kung susubukan ko bang bumawi ngayon? Sa tingin mo ba ay mapapatawad pa niya ako? Palagay ko ay hindi na siguro dahil wala na siya, hindi ba? Nangyari na ang lahat. Mag-move on na lang kayo, Mr. Gu. Pero, Tama siya. Dapat ay mag-move on na ang lahat. Kamusta ka, Miss Xiao? Ako ang asawa ni Gu Mingshu, si Xiangya. Kamusta rin sa inyo, Mrs. Gu? Hanzi, lumalalim na ang gabi, umalis na tayo. Tadhana ang tawag sa pagkakaroon niyo ng kamukha. Para sa tadhana. Xiangya.
May allergy si Jianxi sa alak? Kung hindi ka iinom, patunay iyon na ikaw nga siya. Hanshi, hindi siya gaanong marunong uminom. Ako na ang para sa kanya. Oo? Isang baso lang naman ito. Naniniwala akong si Miss Xiao ay hindi tatanggi, hindi ba? Dahil mukhang masigasig naman kayo, Mrs. Gu, tatapusin ko na ang inuming ito. Tignan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Nabalitaan kong napakahusay ni Miss Xiao. Magaling ka raw sa pagsayaw? Baka naman maaari mong ibahagi ang galing mo para makita naman ng lahat dito? Sige, sige. Inaabangan ko ang sayaw mo. Mahal, maaari mo ba akong samahan bilang kapareha ko sa sayaw? Ikagagalak ko iyon. Uminom na siya pero parang wala pa ring nangyayari. Hindi nga kaya siya yon? Miss Xiao? Miss Xiao, niyan ka ba sa loob? Ayos ka lang ba? Mr. Gu, hindi ka ba marunong magbasa? O baka naman, may kakaiba kang kinahihiligan? Nakita ko lang kasi kanina na nagmamadaling umalis si Miss Xiao at hindi maganda ang kanyang hitsura, kaya naglakas loob ako. Sumunod para tingnan ka. Mr. Gu, asikasuhin niyo na lang po ang sarili niyo, pati na ang asawa niyo. Ang paa mo? May sugat. Kumpara sa mga sugat na natamo ko noong bata pa ako, wala lang ito. Palaging sinasabi ni Lolo, kung gusto mong maging marangal sa harap ng iba, kailangang magtiis ng hirap sa likod nito. Kapag iniisip ko ngayon, may punto rin siya. Sa loob ng maraming taon na pag-iwas mo sa akin, marami kang pinagdaan ng hirap. President Gu, nandito ka na naman? Ang palabas na napagkamalan mo lang ako, hanggang kailan mo ba itutuloy ito? Aminin mo man o hindi, naniniwala ako sa aking kutob. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran niya, pero ibibigay ko ang lahat para makabawi sa aking mga pagkakamali, kahit pakapalit nito ang aking buhay. Sabi ng lineman ko sa ibang bansa, Xiao Hanzi, siya ay talaga namang Xiao Group na nag-iisang tagapagmana. Nagkataon lang ba talaga ito? Gagalawin pa ba natin siya? Siyempre naman. Paano, mayroon siyang taglay na, isang mukhang hindi ko gusto. Tungkol sa aksidenteng nangyari sa mga magulang mo, sina Gu Qinian at pamilyang Xiang ang nagplano ng lahat para makuha ang inyong mga resulta ng pananaliksik. Ang dalawang pamilyang ito ay talaga namang magkatulad, parehong-pareho silang masama. Ang malaking kasalanang ito, pagbabayarin ko sila ng higit pa sa ginawa nila.
Miss Xiao, may gagawin ka ba bukas? Gusto kitang imbitahan sa isang pribadong hapunan. Ang paanyaya ni Miss Xiangya ay isang malaking karangalan para sa akin. President Gu, nalaman ko na po na ang totoong Xiao Hanzi ay 2 taon na ang nakalipas mula nang wala na siya. Ang Xiao Hanzi ngayon ay si Miss Jian Shi. Siya ba talaga si Xiao Shi? Buhay pa si Xiao Si. Mabuti naman, ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa pamilya He. Xiao Si. Xiao Si, nasaan ka? Xiao Si, lumabas ka na. Alam kong ikaw iyan. Gumingshu, anong kinababaliw mo dyan? Magpapanggap ka pa ba sa akin? Matagal ko nang nalaman ang lahat na ang totoong Xiao Hanzi ay 2 taon na ang nakalipas nang wala na siya at ang kasalukuyang Xiao Hanzi ay walang iba kundi si Jian Si. Magsalita ka na, nasaan siya? Nakipagkita siya kay Xiangya. Tinatawagan ko siya sa phone, pero hindi niya sinasagot. Ngayon din, hanapin mo agad kung nasaan siya. Kailangang mahanap natin si Xiao Si. Base sa video, si Xiangya at ang ilang hindi kilalang lalaki ay kinuha si Binibining Jianxi. Ang kanilang sasakyan ay huling nakita sa inabandonang pabrika sa labas ng lungsod. Miss Xiang, anong binabalak mo? Xiao Hanzi? Dapat pala kitang tawaging Jian Shi, hindi ba? Miss Xiang, pati ba naman ikaw ay mahilig magkamali sa pagkakakilanlan? Huwag ka nang magpanggap. Nakita ko na kung paano ka mag-allergic sa alak. Ang mga pantal sa leeg mo ay nagbunyag na ng totoo mong pagkatao. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Dahil umalis ka na, bakit kailangan mo pang bumalik? Bakit kailangan mo pa akong kaagawin kay Mingshu? Bumalik ako hindi para sa kanya, kundi para imbestigahan ang... Hindi ba't mahilig kang magkunwaring wala na? Ngayon ako na mismo ang tatapos sa iyo para tuluyan ka nang mawala sa mundo. Nang wala ka ng paraan para bumalik at agawin sa akin si Mingshu. Sugod. Bakit ayaw mo pa rin siyang pakawalan? Dahil balak niya, naagawin ka sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Dapat na siyang mawala. Hanggat nandito ako, walang sinumang makakasakit sa kanya. Tignan natin kung paano mo siya poprotektahan ngayon, Sugod. Gusto kong mismong sa harap mo ay makita mo siyang maglaho. Iyon lang ang paraan para matauhan ka na. Huwag. Tumigil kayo. Ilayo niyo sila agad. Xiangya, paparating na ang mga pulis. Huwag mo nang dagdagan ang mga pagkakamali mo. Gumingshu, ako ang nagmamahal sa iyo, hindi siya. Sapat na ang mahal ko siya. Kung ganoon, sisiguraduhin kong hindi kayo magkakatuluyan. Mingshu. Xiao Si. Huwag kang umalis. Xiao Si. Yung Xiao Si? President Gu, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Nasaan si Xiao Si? Nasaan siya ngayon? Nasaktan ba siya? Ligtas na po si Miss Xiao. Sinundo na siya ni Mr. He. Pero si Miss Xiang, Para sa isang taong wala namang kinalaman sa atin, na kaya mong ipakulong ang sarili mong asawa? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pinakulong mo si Miss Xiangya? Paano na ang mangyayari sa pamilyang Gu? Wala kang silbi. Panggulo ka lang sa mga plano. Gumawa siya ng mali. Kaya dapat lang siyang parusahan ng nararapat. Walang hiyang bata ka. Sino ba talaga ang Xiao Hanzi na iyan para pahalagahan mo ng ganyan? Tungkol sa aksidente ng mga magulang ni Xiao Si, hindi pa malinaw ang investigasyon. Hindi niya pwedeng malaman na bumalik na si Xiao Si kung hindi ay tiyak na gagawa siya ng masama kay Xiao Si. Huling kitang ganyan ka? Ay noong buhay pa si Jian Shi. Sino ba talaga ang Xiao Hanzi na iyon? Balita ko ay kamukhang kamukha niya si Jian Shi. Magkahawig lang sila. Sana nga ganun lang. Sige, imbestigahan mo ang pagkatao ng Xiao Hanzi na iyan. Titingnan ko lang kung ano ba talaga ang pinagmulan niya. Opo.
Xiaoxi? Xiaoxi? Mr. Gu, may kailangan ka ba? Sa loob ng 2 taon, kumusta ang buhay mo? Kung mabuti man ang kalagayan ko o hindi, anong pakialam mo? Alam kong galit ka pa rin sa akin, kaya hindi mo ako kinikilala. Pero dahil nakita kong maayos ka, may pagkakataon pa akong bumawi. Mr. Gu, kung nandito ka para humingi ng tawad, hindi na kailangan. Dahil sa tulong na ibinigay mo noon, ang ating nakaraan ay isipin na lang natin na wala na tayong utang sa isa't isa, wala na tayong anumang ugnayan pa. Wala nang utang? Hindi. Hindi ganoon iyon. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang marinig na pinatawad na kita? O gusto mo na naman bumawi sa akin? Xiaoxi, alam ko, ang sakit na naidulot ko sa iyo na hinding-hindi ko na mababawi iyon. Pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo na mahal talaga kit. Tapos na ang nakaraan. Maging maingat ka na lang sa sarili mo. Xiaoxi, Siya nga pala. Ako si Xiao Hanzi. At ako ang asawa ni Ting Xuan. Pakiusap, Mr. Gu. Huwag mo na akong gambalain muli. Gu Mingshu, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Xiaoxi, iniisip kita araw-araw. 2 taon ko na itong iniisip. Na kung sana hindi ako masyadong naging conscious sa iisipin ng ibang tao. Marahil ang anak natin ay narito pa. At nakita mo pa sana ang lolo mo sa huling pagkakataon. Huwag na huwag mong babanggitin ang pamilya ko dahil wala kang karapatan. Dahil sa inyo sa pamilyang Gu, kaya nawasak ang buhay at pamilya ko. Hindi mo ba alam iyon? Xiaoxi, alam mo na ang lahat? Plano ko sanang hintayin kang makapag-abroad bago ko sabihin sa iyo. Pero si Gu Qinian, ginamit niya ang kaligtasan mo para takutin ako. Matagal mo na palang alam. Kaya mo ako kinuha. Ay para lang kontrolin ako? Gu Mingshu. Galit ako sa iyo. Umalis ka rito. Layuan mo ako. Xiaoxi? 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 Xiaoxi, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Pasensya na, Xiaoxi. Aalamin ko ang buong katotohanan noong panahon na iyon at pananagutan ko ito sa iyo. Lahat ng taong nanakit sa iyo ay parurusahan ko. Huwag mo na isipin ang mga nangyari noon. Kung buhay pa sana ang bata, siguro ay natatawag na niya akong ina ngayon, di ba? Hindi ito sinabi ni Gu Mingshu sa iyo noon dahil maaaring mayroon din siyang mga inaalala. Tutal, kilala si Gu Qinian bilang isang taong napakalupit. Hindi iyon sapat na dahilan para saktan niya ako. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa kagagawan niya. Kung sinabi lang niya sa akin ng mas maaga, ngayon, hindi sana tayo humantong sa ganito. President Gu, tungkol po sa ipinapagawa ninyong investigasyon. May resulta na po. Magsalita ka. Ang aksidente po sa kotse na hinarap ni Miss Jian noon ay hindi nga isang aksidente. Isa si Miss Xiangya sa mga may gawa nito at mayroon pang isa. Sabihin mo. At noong mga panahong iyon, ang pagkakasugat ng kamay ni Miss Xiangya ay sarili niyang palabas para magmukhang biktima. Lahat po tayo ay nagkamali kay Miss Jian. Sinabi ko nang hindi ako ang may gawa. Bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Patawad? Xiaoxi? Hello? Ano? Naintindihan ko. Chairman Gu, Miss Xiao? Ay, hindi pala. Miss Jian mukhang nagsimula na ang pag-atake sa negosyo laban sa Gu Group. Inaasahan ko na yan. Miss Xiao,
Lihim siyang nakikipag-ugnayan sa ilang mahahalagang stockholder. May mga palatandaan na kukunin niya ang Gu Group. Sino ba talaga ang Xiao Hanji na yan? Bakit kabisado niya ang lahat tungkol sa mga detalye ng Gu Group? Sa mundo ng negosyo, bawat isa ay may kanya-kanyang galing. Kung mas magaling siya, anong magagawa mo? Sinasabi mo bang wala akong galing? Sige. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kayang gawin ng Xiao Hanji na yan. Iset ang meeting sa kanya bukas. Kakausapin ko siya ng personal. Masusunod po. Miss Xiao, maging tapatan na tayo. Ang mga kinikilos mo nitong mga nakaraan ay seryosong nakakaapekto na sa kapakanan ng Gu Group. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang pakay mo? Ito ay normal na galaw lang sa negosyo. Bakit? Hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Miss Xiao, huwag mong kakalimutan, kamakailan lang ay iniligtas ka ng anak ko? Hindi ka na nga marunong tumanaw ng utang na loob. Ginagawa mo pa akong miserable ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang dahilan kung bakit napahamak ako noon ay dahil mismo sa paborito mong manugang. Huwag kang masyadong malupit habang bata ka pa. Dapat alam mo ring mag-iwan ng daan para sa sarili mo. Ganyan talaga ako kumilos. Kung hindi mo gusto ang nakikita mo, sige, labanan mo ako. Hihintayin kita. Ikaw, Kailangan ko siyang ipitin para muli siyang kumilos. At sa ganitong paraan lamang, natin mahuhuli ang ebidensya ng kanyang kasalanan. dahil ayaw mong makipag-ayos ng maayos, huwag mo akong sisihin kung gagamitan kita ng ibang paraan. Bakit hindi mo binubuksan ang ilaw? Sanay na ako. Pinipilit mo si Gu Qinian para pilitin siyang saktan kang muli. At pagkatapos ay mabisto ang sarili niya, tama ba? Pero dahil dito, ay muli kang malalagay sa panganib. Pero kung hindi ko ito gagawin, hindi ko makukuha ang totoong ebidensya ng krimen niya. Kaya wala akong magagawa kundi sumugal at gamitin ang sarili ko. Pero sa ginagawa mong iyan, maaari mong mawala ang lahat sa iyo. Hindi ako natatakot. Basta't makamit lang niya ang parusang dapat sa kanya, kahit mawala na ako ay ayos lang. Hindi yan mangyayari. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. May naririnig akong ingay sa labas. Bilis, alis na tayo. Makinig kayo. Ito ang utos ni Chairman Gu. Tapusin na si Xiao Hanzi. Xiaoxi. 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 Si Xiaoxi, siya. Mayroon siyang post-traumatic stress disorder. Ano? Walang nakakaalam noong mag-isa siya sa ibang bansa kung ano ba talaga ang pinagdaanan niya. Nang makita ko siya, tamang-tama na noon ay binabastos siya ng isang grupo ng mga tambay. Tiyak na magpapadala pa ng tao si Gu Qinian. Pumunta muna kayo sa poder ko. Kamusta na siya? Hindi pa gumigising. Sabihin mo sa akin ang nangyari sa kanya sa ibang bansa. Tungkol sa nangyari sa kanya bago kami nagkita, hinding-hindi niya iyon naikwento sa akin, pero alam kong marami siyang tiniis na hirap. Pagkatapos ay dinala ko siya sa ospital. Ang sabi ng doktor ay mayroon siyang post-traumatic stress disorder. Sabi ng doktor, sa laki ng sugat na ito, siguradong dumaan siya sa napakaraming sakit bago ito naging ganito kalala. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ginamit siya ni Gu Qinian para bantaan ako noon. Natakot akong baka masaktan niya si Xiaoxi. Kaya naman lumayo ako sa kanya. Hindi ko akalaing. Mas malalang sakit pa pala ang maidudulot ko. Yung aksidente sa sasakyan noon, mukhang si Xiangya ang may gawa. Pero sa totoo lang, si Gu Qinian ang utak sa likod nito. Ganoon din ang ginawa niya, 10 taon na ang nakakalipas. Sa mga magulang ni Jianxi, hindi ba't ginawa niya rin ito sa kanila? Nga pala, may isang bagay akong matagal nang pinag-iisipan at nagdesisyon akong sabihin na ito sa iyo. Anong tungkol doon? Naimbestigahan ko si Gu Qinian. Posibleng hindi mo siya tunay na ama. Anong klaseng biro to? Hindi ito maaari. Siya ang nagpalaki sa akin simula pagkabata. Hindi ako nagbibiro. 30 taon na ang nakakalipas. Ang binatang si Pamilya Lin na si Lin Jingye at si Gu Qinian ay turingang magkapatid. Pareho silang nagmahal sa isang babae.
Pero ang babaeng iyon ay si Lin Jingye ang pinili sa huli. Kunwari ay masaya si Gu Qinian para sa kanila, pero palihim na siyang nagpaplano ng masama. Nalugi ang Lin Group at ang mag-asawang pamilyang Lin naman sa isang aksidente ay parehong nawala at may naiwan silang isang sanggol na lalaki. Matapos ang aksidente ni na pamilyang Lin, hindi na mahanap ang bata at sa mga oras na iyon ay nagkataong si Gu Qinian naman ay may dalang sanggol na lalaki pabalik ng pamilyang Gu. Ang bagay na ito? Paano mo nalaman? Nasa loob din ng sasakyang iyon. Ang ama ko noon at nang mangyari ang aksidente, sakto namang tinatawagan ko siya. Pagkasagot pa lang niya sa tawag, bigla siyang nawala. At narinig ko mismo ang pag-uusap ni Gu Qinian at ng kaniyang assistant. Maaaring hindi ka maniwala sa akin. Ito ang report ng investigasyon sa aksidente noon. Maaari mong tignan. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Si Gu Qinian ay dapat magbayad para sa lahat ng ginawa niya. Post-traumatic stress disorder complications. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang hinarap niya mag-isa sa ibang bansa noong siya ay nandoon pa. Nang makilala ko siya, sakto siyang pinagtitulungan ng isang grupo ng mga siga. Xiaoxi! Xiaoxi! Ako! Nasaan si Ting Xuan? Nagpapahinga po siya sa katabing silid. Kailangan ko nang umalis. Hindi pa lubos na magaling ang katawan niyo. Alam ko ang lagay ng sarili kong katawan. Bitiwan mo ako. Hindi pa nakaka-recover ang iyong katawan. At hindi pa ligtas ang kalagayan ni Pamilya He sa ngayon. Kaya na naming ayusin ang mga problema namin. Xiaoxi? Magpakalma ka at pakinggan mo ako? Tagapangulo, bakit po kayo napunta rito? Nasaan si Gu Mingxiu? Tungkol kay President Gu? Pumunta po siya sa kumpanya. Sinungaling. Nandoon ako sa kumpanya pero bakit hindi ko siya nakita? Huwag mong isipin na wala akong alam. Itinatago niya ang babaeng iyon. Hoy, Tagapangulo! Hoy, Tagapangulo! Tagapangulo, wala talaga rito si President Gu. Sabihin mo kay Gu Mingxiu na huwag niyang tutulungan ang babaeng Xiao na iyon laban sa akin. Kung hindi, baka pati siya ay madamay sa parusa ko. Sige po. Pwede mo na ba akong pakawalan ngayon? May masama pa ba sa pakiramdam mo? Bakit mo ako iniligtas? Sinabi ko na babantayan kita habang buhay. Hindi ko man ito nagawa noong una. Pero sa susunod na mga panahon, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Protektahan? Naalala ko noong una. Pinanood mo lang habang pinagbibintangan ako at wala kang ginawa kahit ano. Hindi mo ba iniisip na kapag lumabas ang salitang protektahan sa bibig mo, ito ay nakakaasar at nakakatawa? Alam kong marami akong nagawa na hindi ko na maitatama, pero... Tama na. Ayoko nang marinig ang tungkol sa mga nangyari noon. Ang nakalipas ay nakalipas na. Hindi na tayo maibabalik sa dati. Tama ka. Noong una ay hindi kita naprotektahan. Pero mula ngayon, hindi ko nahahayaang masaktan ka pang muli. Papatunayan ko iyan sa gawa. Chairman Gu, lumabas na rin po ang resulta ng DNA comparison. Tungkol naman po sa chairman, siguradong hindi niyo po siya tunay na ama. Tungkol naman po sa investigasyon sa pamilya niyo, napatunayan din ang mga sinabi ni Mr. He. Ang aksidente sa kotse ay talagang pakanapo ng chairman. Magpatuloy sa pagkalap ng ebidensya. Tandaan mong dapat palihim lang ito. Opo, sir.
Pasensya na. Nakasanayan ko lang. Maaari ba akong maupo rito? Kahit sandali lang. Sige. Dati, sinubukan kong balansehin ang lahat sa pagitan ng pag-ibig at pamilya. Pero nalaman ko na nagmukha lang akong katawa-tawa. Kung kailan gusto kong protektahan ang mga mahal ko. Doon ko pa sila nasaktan? Dahilan para mawala ka? At mawala rin ang ating anak. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ngayon ko lang nalaman na ang lalaking itinuring kong ama sa loob ng 30 mahigit na taon ay ang siya palang pumatapos sa buong pamilya ko. Nakakatawa ba, di ba? Para sa kapakanan ng isang kaaway, sinaktan ko ang taong pinaka-importante sa akin. Paano mo nalaman na? Gukinian ay hindi mo pala tunay na tatay? Nang tulungan ka ni Hating Shuan na imbestigahan ang tungkol kay Jian family. Doon ko natunton ang katotohanan. Noon, ginamit ni Gukinian ang tungkol sa iyong mga magulang para pagbantaan ako. Natatakot ako na baka iwan mo ako kapag nalaman mo ang totoo. Pero mas takot ako na kapag hindi ko ginawa ang gusto niya, ay baka saktan ka niya. Kaya ako pumayag na makipag-ugnayan kay pamilyang Xiang. At sinadyang lumayo sa iyo. Nakalipas na iyon. Wala na akong kahit ano. Maging si Xiao Si ay wala na rin ako. Gising ka na ba? Good morning. Tungkol sa nangyari kagabi. Masyado kang maraming nainom kahapon. Huwag mo nang isipin yon. Anong balak mo ngayon? Gagawin ko ang lahat para sa lahat ng kanyang ginawa, siya ay dapat magbayad. Ito ang mga pinakamahihina na bahagi ng pangunahing negosyo ng Gu Group kasama na ang mga dokumento ng lahat ng mga madidilim na transaksyon na ginawa ni Gu Qinian. Plano mo bang ubusin ang lahat ng mayroon sila? Ubusin man ang lahat ng mayroon sila o madamay man tayo sa gulo, ang mga atraso ay kailangan ng pagbayaran. Ang tagumpay sa unang bahagi ay dapat nating ipagdiwang. Xiaoxi, Mingshu, itataas ko ang baso ko para sa inyo. Xiaoxi, may allergy ka sa alak, kaya hindi ka pwedeng uminom. Halos makalimutan ko. Xiaoxi, magtsa ka na lang sa halip na alak. Alam kong nasa puso mo pa siya, at ngayong wala na ang mga hindi pagkakaunawaan, siguro ay dapat mo nang sabihin ang mga ito? Huwag kang mag-iwan ng kahit anong pagsisisi. Xiaoxi? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ako. Wala na tayong pag-asa. Kapag tapos na ang lahat ng ito, mamuhay na tayo ng hiwalay at payapa.
Xiaoxi, alam kong nagkamali ako sa iyo noon. Lahat ng iyon ay kasalanan ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Maaari ba? Miss Jian, pinapabigay po ito ni Ginoong Gu sa inyo. Naging pabaya ako noon at hinayaan kitang makatakas sa ibang bansa. Dapat ay nanahimik ka na lang doon, pero pinili mo pa rin bumalik para lang wasakin ang Gu Group ko. Masyado kitang minaliit. Gu Qinian, paparusahan ang mga masasamang tao. Ginusto mo ang lahat ng ito. Sa mundong ito, walang pinipiling kapalaran. Ang malakas lang ang nagtatagumpay. Katulad na lang ng mga magulang mo noon. Ang sinumang humarang sa akin ay kailangang maglaho. Alam mo ba yon? Hayop ka. Ikaw ang may sala sa lahat. Sa nakalipas na mga taon, marami na akong kinalaban na mga hangal. Lalaban ka sa akin? Masyado ka pang mahina. Dahil nangungulila ka na sa iyong mga magulang, tatapusin na kita ngayon para magkasama na kayo. Wag. Tumigil ka! Pakawalan mo siya. Ganyan nga ba talaga? Ang pinalaking anak ni Gu Qinian, nahanap mo agad ang lugar na ito. Hindi ka talaga ang tatay ko. Isa kang hamak na sinungaling, isa kang taong punong-puno ng kasalanan at krimen. Dahil alam mo na ang lahat, wala na akong rason para maglihim pa. Pero, ano naman ang magagawa mo ngayon? Pakawalan mo siya? Ako na lang ang iwan mo rito. Anong karapatan mong makipagnegosasyon sa akin? Dahil nasa akin na ang lahat ng ebidensya ng iyong krimen at nai-upload ko na ito sa internet. Kung sa loob ng 30 minuto ay hindi ko i-enter ang password para kanselahin, kusang itong maipadadala sa mga pulis. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Kung ayaw mong maniwala, sabay-sabay tayong mawawala. Sige, dito ka lang? Pabayaan niyo na siyang umalis. Huwag kang matakot. Naghihintay si Hiting Xuan at ang mga pulis sa labas. Kapag ligtas ka na, yun lang ang tanging paraan para gumaan ang loob ko. Sige na. Alis na. Umalis ka na. Sabi ko sa iyo, poprotektahan kita habang buhay. Hindi ko iyon nagawa noong una. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Mingshu, Hindi ba sinabi kong umalis ka na? Bakit ka pa bumalik? anong nangyari sa'yo? Kanina, ang lahat ng sinabi ni Gu Qinian ay nai-record ko na ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakatulong ba ako sa'yo? Sinungaling ka. Xiaoxi, hindi kita nasaktan sa pagkakataong ito? Handa mo na ba? Akong patawarin? Pinatatawad na kita.